Ay, magandang hapon no mga boss. Maaga tayo ngayon, baka umulan mamayang gabi. Ay, brown out pa. Magbigay lang ko tayo ng reaction dito sa hindi mabuksan-buksan na kahon na to. Ha? Kung ayaw pabuksan ang BIR box ng kampo ni Sara Duterte, guilty na yan. At ang hatol ng taong bayan. Ayan ha, impeach na yan sabi. Ha? Kasi ba't ayaw nga pabuksan to? Prosecution. Takot ang kampo ni BP Sara na mabuksan ang BIR box. No? Pakinggan natin. Natatakot umano ang kampo ni Vice President Sara Duterte na maibulgar ang katotohanan sa di nila maipaliwanag na yaman. Yan po ang giniit ng House Prosecution Panel, kaya raw tinututulan ng depensa ang pagbubukas sa kahong naglalaman ng tax records ni VP Sara para sa iba pang... Bakit kasi tututulan nila yan? Eh kung wala namang makikita dyan. Yun lang pagtutol dyan eh. At saka yan, sinumpuyan yung BIR na yan, box, di ba, ng Kongreso. Pinadala naman ang BIR. Oh, di sana hindi na lang pinadala. Ayaw naman palang pabuksan. Di ba? Eh ba't para ano ka pinadala yung kahon na yan? Malaking kaibangan na, di ba? Tuloy natin. Detalye, live mula sa Batasang Pambansa, may Express Report si Marian Enriquez. Marian, ano pa bang ibang sinabi dyan ng House Prosecutors? Ruth, ano raw ba yung kinatatakot ng kampo ni Vice President Sara Duterte? Bakit mariing tinututulan ng mga ito yung pagmamarka ng BIR box? Yan nga yung tanong ng House Prosecution Panel dun sa mungkahing pagbubukas ng income tax returns ng mag-asawang Duterte. Eh, natural. Yun nga papel nila eh. Dumepensa eh. Eh, yun ang depensa nila para huwag mabuksan yan kasi magkakabukuhan. Ganun lang naman kasimple. Kailangan pa ba maraming utak yan? Ha? Kung malinis sila dyan, ako na, buksan nyo na. Kung wala kang tinatago. Di ba? Eh, ayaw pa buksan. Eh, di ibig sabihin may tinatago. Kasimple. Tuloy. Pero yung kahon na yan, dyan malalaman. Dyan pa lang, malalaman mo na kung ilang senador ang mag-a-acquit at kung sino senador ang mag-a-acquit at magkukumbi kay Sara. Di ba? O, tuloy. Carpio at kanilang mga negosyo. Ay nga po sa prosekusyon, very unusual ang ginawa ng kampo ni VP Sara at lalong walang karapatan ang defense team para tutulan kahit yung pagmamarka na lang ng ito ay kanilang ebidensya. Git nga ng prosekusyon, takot ang kampo ng bise na lumabas ang katotohanan kaugnay sa unexplained wealth at di pagdedeklara ng tama ni VP Sara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALE. Pakinggan natin itong pahayag ng mga tagapagsalita ng prosekusyon. Hindi po magsisinungaling ang dokumento. Hindi po magsisinungaling ang taxes. Ang tanong ng taong bayan, takot ba tayo sa katotohanan? Kinakatakutan nila itong box kasi nga mukhang hindi lang ito smoking gun. Mukhang arsenal na ito ng armory na ayaw nilang mailahad sa buong taong bayan. We will have to take this together with their SALENs, no? To see if the declared income matches the the assets, liabilities, and net worth indicated in the SALENs. Iba pa ho. Mantakin mo, ganun kahalaga yan. Putangin ng kahon na yan. Hindi tuloy. Doon sa usapin na, in fact, yung what the wealth is way more than what's disclosed in the SALN. Ruth, nauna na ngang sinabi ng Defense Counsel ni VP Sara na si Attorney Michael Poa limitado lang at hindi na dapat isama pa sa paglilitis ang anumang... Ang pakialam mo. Didepensa ka. Kung ano makikita dyan sa kahon. Hindi yung iaawatin mo. Ebidensya nga yan eh. Oh. Ay po nga.
Agay bago ang 2022 o naging impeachable official si VP Sara. Pero pumalag dyan ang prosekusyon. Giit nilang kailangan ng baseline o comparison para ma-establish ang di pagdedeklara ng tama sa salin ng bise. Ganito rin ang nangyari noong nagkaroon ng co-warrant o petition na nagpatalsik sa pwesto kay dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Narito ang pahayag ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Integrity is a continuing requirement. And of course, when we speak about impeachable offenses, that relates to the fitness of the officer to So sa mga school, their position. The crux of the co-warranto is the same as the crux of an impeachment. Ang pinag-uusapan dyan ay removal from office at ang pinaka-bottom line dyan ay fitness for office. So I don't see that distinction as being important. Ruth, paglilinaw nga ng prosekusyon, wala pang desisyon sa BIR box. Pinaubay na ng Clerk of Court sa Senate Impeachment Court yung pagdedesisyon tungkol dito. At kumpiyansa naman ang prosecution panel na mabubuksan ito at papayagang mailahad din yung kanilang mga ebidensya even prior to 2022 para nga suportahan ang kanilang mga aligasyon sa bise ng siya ay impeachable official na. Samantala, Ruth, sa July 6, inaasahang gugulong na ang mismong paglilitis kay VP Sara. Yan muna ang latest. So, ayun na mga boss. Pagdating sa Senado niyan, parang kagaya yan ng opening of the brown envelope ni Erap. Magbobotohan ho yan. Siyempre, mananalo majority dahil hindi pa natin alam kung mananalo nga majority. Paano kung diyan natin malalaman kung sino yung mga senador na may utak at saka yung senador na mga siraulo na ang dinidepensahan lang si Sara Duterte. Kasi napakahalaga ho niyan ebidensya na prosecution na yan di ba? Yun ho yan. Diyan pa lang alam mo na kung ma-acquit o makukumbik si Sara. Tsaka yun nga, simple. Bakit ayaw mong pabukas? Anong meron dyan? Kung wala mang makikita yung dyan. Ano kinatatakot ng depensa? Di ba? Simple. Ay, hapo. Eto pa. Etong dating court sheriff, si Abby Andres, na pinagsasapak ni Sara Duterte. Tingnan mo pakiusap niya. Ewan ko. Nakiusap ang dating court sheriff na si Abby Andres na huwag siyang idamay sa partisanong politika matapos maisama sa listahan ng mga testigong ihaharap sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sinabi ni Andres na bilang opisyal ng Korte Suprema, nananatili siyang neutral at tatangging magkomento sa insidente nung Naging opisyal pala siya ng Korte Suprema, Dati sheriff, hindi na pala siya sheriff ngayon. Opisyal na yata siya ng Korte Suprema, di ba? Tsaka bukang, tuloy natin. 2011 na naging bahagi ng alegasyon ng House Prosecution. Nakiusap ang dating court sheriff na si Abby Andres na huwag siyang idamay sa partisanong politika matapos Yan na siya ngayon, Yan na siya ngayon ba? Teka, Abby Andres. Wala ka namang Hindi ka naman, pwede ba yun? Papatawag ka sa Senado, ayaw mo? Hindi yata pwede yun, di ba? Tsaka yun nga, ano ka pa naman? Sobra naman ang takot mo. Wala namang gagawin sa'yo, Abe. Papatawag ka lang. Papakita sa'yo yung video. Ikaw ba ito? Maski hindi mo nga tanungin to. Abby Andres, ikaw ba yung binubugbog na yan? Alam nga naman kitang-kita naman yun lang naman itatanong sa'yo, Abby, wala namang iba. Ano ba to? Sobrang inig nyo naman. Yun lang itatanong sa'yo Kasi ang gusto lang patunayan, Abby Andres, itong nag-a-aspire na maging Pangulo ng Pilipinas, matagal nang may topak. Violente. Mantakin mo, mayor, pagkatapos, abogado, tapos nagseserve ka ng
demolition order ng korte, binugbog ka. Oh, tapos ngayon sabihin mo, ayaw mo maano sa politika. Hindi ka naman namumuli, hindi ka pinupolitika. Pinapatawag ka lang. Ano ba naman to? Ano ba masama? Panatawag ka. Oh, nandun ka. Papakita sa'yo. Ikaw ba yung binubugbog? Oh, yes or no lang ang sasagot mo. Yes. Oh, tapos na. Umuwi ka na. Tapos na. Yun lang magiging papel nito eh. Kung pupunta to sa trial, sa Senado, yun lang ang magiging papel nito. Wala nang iba tatanungin dito eh. Baka wala ka pa 3 minuto rin pa. Ikaw ka. Ikaw ba siya? Apo. Oh. Show the video. Ikaw ba yan? Na binubugbog? Opo. Oh. Uwi ka na. Wala naman na ibang tatanong pa sa'yo eh. Oh. O baka madagdagan. Ba't ka ba ginulpe? Kasi siniset ko lang yung tag dito, court order for demolition. O, wala na, uwi ka na. O, sasabihin na ng mga prosecution. Yan ang nagpapatunay na ito ay above the law. Itong gusto niya siyang masusunod sa lahat ng gusto niya. O, walang batas-batas sa kanya. Yun lang naman ang magiging papel mo doon, Abby Andres. Oh. Kaya po. Tapos sabihin mo, ayaw mong magagamit ka sa politika. Hindi ka ginagamit. Testigo ka nga. Isa ka sa ebidensya na si Sara, may top up. Walang sinasanto. Maski pa korte. Di ba? Yun. Wala ako mga boss. Yan. Yang kahon na yan. Parang yan yung brown envelope kay Erap. At yan magkakaalaman na talaga. Kung sino ang senador ng bayan at tunay na senador ng bayan Pilipinas o senador ni Sara Duterte. Oh, kasi magkakabutuan dyan eh. Oh, those who are in favor to open the box, raise your hand. Ganun din yan. Parang kagaya ng kay Erap. Tignan mo. Oh. Pag nabuksan yan, todas na mother pati daughter, lalong grabe yan. Anong takin mo, 88 million lang yata diniklara ni Sara na kita niya. Billion yung pumapasok, tsaka yung sinasabi, baka dyan makikita yung mga sinasabi ni Trillanes na mga binibigay ng drug lord. Baka nandiyan dyan lahat eh. Kaya nanginginig ang tumbong nila. Kaso, hindi nga pwedeng hindi yan buksan. Kasi, sinumpuyin na nga yan di ba? Ng Kongreso. Tapos dinala naman ng BIR yung kao, tapos hindi pwede buksan. Para ano yan dyan? Buti pa, hindi na. Sabi na ng BIR, hindi na pwede padala dyan. Magagalit si Sara. Di ba? Puta na. Wala akong kalusot-lusot to, totoo. Paulit-ulit ako. Kailangan mo ng kapal ng mukha na kasing kapal ng adobe para ikaw, i-acquit mo itong si Sara Duterte. Patong-patong eh. Yun nga panggugol pero sa sheriff, plata. Anak puta. Grabe. Oo. Ang ebidensya, sabi nga nila, di ba, nila ni Congressman Ruizo, talaga namang umaapaw. Oo. Tapos tong na depensa, wala namang ginawa kundi mga technical. hindi nila wala silang isinasagot na mailalaban doon sa akusasyon kung hindi puro technicalities ang isinasagot nitong depensa na magagaling na dikalembang na abogado. Ewan. Pero kaguluho yan. Pero eto baka maging senaryo nito baka ang magiging senaryo niyan, pagka nanalo yung majority, lalabas yung minority, magwa-walk out. Tignan mo. Sana mali ako Guguluhin nila yan Guguluhin nila yung Senado na yan. Ginugulo na nga di ba? Oy, sinampahan na si Defensor. Sinampahan na kahapon. 15 days yan. Tsaka si Kimo. Tsaka Plaska ba yun? Tsaka si Boytoco. Itong si
Kalimutan, mayroon padali ako makalimot pag sa taong si yung Senate President, si Kawatano, sinampanan ng obstruction of justice at binibigyan sila ngayon ng 15 days to answer. Nako, sus Mariosep. Yung pa isa sa ombudsman isinampa. Nasa ombudsman, marami na namang nakasampa sa'yo. Puro mga sureball na kaso yan. Paano mo, yan, ang lakas niyan, yung obstruction of justice na yan. Doon sa mga nagkanlong kay Bato, naku, puta. Shoot the ball yan. Pag bali dalawa, mawawala yan, dalawa. Si Marcoleta, sinampahan na rin yata, Puta, marami siya. Yan pag na-guilty yan, na malamang sa alamang naman na talagang mga guilty yan, wala na silang karapatang mamulitika sa bansang Pilipinas. Yun yan. Maski yung obstruction of justice, wala na, hindi na sila pwede. Kaya yun nga, meron pang 2 taon mahigit itong administrasyon ni His Excellency para walisin yung mga basura na yan ng mga politiko, di ba? Mag-collab na tayo mga boss. Oy, happy birthday, Attorney Claire Castro. Idol na idol ko yan, ang galing. Yan ang mga dapat. Masyadong kilala na si Attorney Claire Castro, baka pwede ka na tumakbong presidente. Kung si Sara lang naman ang kalaban mo Ewan ko. Pag natalo ka din, ano meron si Sara na wala si Attorney Claire Castro? Diba? Maski saan pumuntang bansa si Attorney Claire Castro, talaga namang sinasalubong. Nakita ko yung sa Japan ba yun? Oo, talagang kita mo yung welcome sa kanya. Tampa. Basta pa kasama siya ni PBBM, mas pinapalakpak si Claire Castro kaysa PBBM, di ba? Happy birthday! Sama natin sa dasal si Attorney Claire Castro na walang mangyari dyan. Dahil talagang masahol pa kay Percy Lapid ngayon yan sa totoo lang. At siguradong init na ang sindikato ng Davao Mafia dyan. Mag-collab na po tayo. Shout out Librado Ludovico. Blessed morning Karox and to all warriors. Naku po, si Tupacio pala ang abogado, abogago ni Mike Diferencia. Todas kang ungas ka, Diferencia. Wala na lusot Rolando Edralin, shout out. Ang paniwala ko sa pagkaso sa mga DDS ng gobyerno ay pinapasarap lang nila ang kwento para suspense naman, pero sa nakikita ko sa kulungan lahat ang pasok ng mga DDS kulto ng mga mandarambong. Ang sample dito ay si Digunggong at tiyak na mabubulok na sa ICC. At nasa oblo na rin sina Bong Revilla, Jingay, Badingding, at bago magtapos ang 2016, diyan na makikita ang totoong bantang martial law. 2016, 2026 ni Boy tinatawag nilang weak leader at bangag. David Ali Mendoza. Good morning po, Karox. Ang masasabi ko po doon sa paksa ni Corina ay hindi naman lahat ng nangyayari sa nasasakupan mo, yun nga ay malalaman ng mayor kung hindi ibinabalita ito sa mga opisyalis niya. Ang dapat po ay paimbestigahan ni Mayor Vico yung nagbigay ng permit at mga inspektor sa mga ganyang mga establishmento. Doon po nagkakaroon ng lagayan. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Pastor Jun Lagon, shout out Marilo Pabianak, shout out. Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Sa vlog ni Sir Vlogcaster, ito daw si Mike Defensor, kapag poste nilagyan ng shirt, papatulan. Narinig ko nga yan Tapos may scoop si Montulpo na si Aling Gloria daw at si Mike nagkaroon ng something. So itong klase ng business niya about pa din sa mga babae, tila justified na may sala siya. Sinasamantalang kahinaan ng mga batang babae. Kaya panagutan niya
ang masama niyang ginawa. Totoo. Eddie Luna, shout out my friend. David Alvin Mendoza, Karoks, kay conditional threat o ano pa man, klaseng threat yan, the PAC is second highest officer of the country ka. Di ka pwedeng magbibitaw ng ganyan mga salita. Ginagaya nga kasi yung ama niya na inutil, na walang bukang bibig, kundi kill. Kaya, ayun, mabubulok sa kulungan sa dahig. O, diba? Yun nga, puro mga bunganga lang na mga putang na yan, matatapang lang yan kasi nga, nahahawa ka nila yung mga kapulisan Tanggalan mo ng police power yung mga handod na hindi. Mga parang basang sisiw yan, di ba? David Alvin Mendoza, Karoks, ano pa po ba ang hahanapin natin sa mga dutae? Puro wala naman sa tamang pag-iisip ang mga yan. Totoo yan, yung vice-presidente, walang ginawa kundi batikusin ng presidente ng gobyerno at magpa-photo ops. O, yun nga. Si Pulong naman, inutil din sa Kongreso. At si Basti naman, di marunong mag-isip. Imbis na maghanap ng panibagong dump site para sa mga basura ng Davao, pinagdiskitahan ang DNR na ginawa lang ang tungkulin nila. Ang problema nga dyan, David, hanggang ngayon, hindi pa sumasagot siya si Basti. Doon sa binigay na 5 days na palugit sa kanya para ipaliwanag niya bakit siya naging walang ya. Walang sagot. Oh, di ba? Meron ba ka naririnig? Na, wala na ka. Oh. Dapat yan, nire-report na ng media yan Hanggang ngayon, hindi pa po sumasagot si Boy Tato. Oh, di ba? Anak ng pusa. Mantakin mo yan. Sabi ni Kimo, yan daw ang ipapalit kay Sayad. Pag nakumbik si Sayad, si Boy Tato ang patatakbo yung presidente. Ano itsura niyan po? Wala na. Apolinar Tolentino, shout out. Pag hindi na disiplina ng administrasyon si Baste sa pagtapon ng basura sa DNR, sa susunod niyan, sa harap naman ng Malacanang, magpapatapon ng basura yan. Hindi malayo Apolinar Tolentino Rudy and Jane Miranya, shout out. Sino po bang mairekomenda na ipalit kay Topacio? Alam nyo, gusto kong i-rekomenda si Libayan. Ko, Rudy and Jane, napatawa mo ko. Para lang makita kung talagang matalino. O di kaya si Toto Calvo. Rudy and Jane ka talaga. Porping Peña, shout out. Good PM Idol. Noon kami sa probinsya, grade 6 kami. Pag nagkamali, pinapalo kami ng teacher. Ngayon, pag pinalo mo ang bata, bakit matanggal ka pa? Kinukonsinti pa ng magulang. Laki sa layaw, salbahay at walang galang gawa ng pag-cellphone. Parehas tayo, Porping Peña. Noon ni-inspection pa ng mga teacher namin, elementary kami. Ni-inspection pa yung mga kuko namin. Pag mahaba yan, may papaluin na ruler yung kamay mo. Good grooming kami nun ngayon, wala pakialam, puta. Bawal kang pagalitan yung bata, buisit. Hindi ako ganun. Apolinar Tolentino. Gusto ko pagka binibiling ko pa sa teacher. Pag may ginawa masama yan, birayin nyo. Ako. Para magtanda. Ganun ako magsabi sa teacher. Hindi ako konsentidor. Karoks, pakisubaybayan mo po ng husto yung kaso ni Depensor para malaman natin kung matalino at magaling na abogado si Topacio at hindi grandstander lang. Susubaybayan talaga natin yan. Mary Lebron, shout out Good evening, Sir Ross. No skipping ads. Sabi niya. Chupista Bunao, shout out Good evening po kuya sa mga ka-warriors. Para lang boksingero itong si Corina. Sapul ang tama kay Topacio. Sana marami pang gaya ni Corina. Napipitik sa gaya mo, Topacio. Sapul na sapul, di ba? Blakay Hindi makasagot Shirley J. Sir, shoutout. Abangan na lang natin, Karoks, kung anong mangyayari sa impeach hearing kay Sara sa July. Katakot-takot na naman kasinungalingan at palusot ng mga alagad ni Sara Mau. Have a great weekend to all. Sabi niya.
Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga bossing. Mukhang uulan na. O Eserox, what would you expect to be expect po, di ba? Birds with the same feather flocks together and di ba Serox? Topak diferensya, super perfect match. Ganyan po Serox ang matatalinong mag-isip. Ang ending at bagsak mo o di saan pa Serox. Pag mamalasing ka nga naman po talaga akalain mo. Sa nidami-dami po ng mga napakahuhusay na brainy na di kampanilya, akalain mo na isang may topak na katulad niyan, niya rin ang sasalag para sa defense at pagtatanggol siya at ipagtatanggol siya. Serox, ipupusta ko pong lahat, pati Rayuma at kapitbahay namin kapag po yang si Boy Tiklo alias Boy Diferensya nakalusot po dito sa kanilang kaso na kakahindik-hindik at karumaldumal na karapatang pangtao, tas lulusot dahil kay Tupaksyo, kay Boy Topak. Ano yan? Superheroes ng mga nasa judiciary. Umayos kayo kung kay Mr. Pumulik alias Boy Dila, lahat lumulusot at umuubra. Dito po sa kaso ng mga diferensya, huwag po tayong magbabuyan Ipakita po dapat natin ang tunay na pangil ng batas na pilit pong binabangga nitong si Boy Kapal Muka. Para po siya makalusot. Kung tunay naman po siyang dakila, si alias Boy Topak, mas maganda Serox, magsama silang dalawa sa loob. Kasi, ito pong si Boy Topak, dapat po, matagal na itong na-disbar dahil sa laging panindak po nito. Ang bunga nga po niyang sobrang tabil, pero lahat po ng kasong hinahawakan, wala po nang maipanalo, at lagi pong sa basurahan ang ending resulta Serox. Isang malupit na nga at bisaklat republic. Tawa-tawa ba? Kahit po libre o pro bono itong si Topak at mag-offer po sa akin, wag na toy oy kasumpasong pang abogado sa kasaysayan, di ko po maintindihan ano po ang nakita nilang kapanapanalo dito kay Boy Topak para makapagpanalo po ng kaso. Wala po itong ipinagkaiba kay Mr. Disgrasya ng Comelec alias Boy Dilat. Wala pong hatid na sambayan ng Pilipino, kundi puro sakit ng ulo at puro konsumisyon. Hoy, manungan kayo magsilaya sa harapan ko. At baka di ko kayo matantya, mga tsinelas kayo mga huso ninyo sobrang tatabil. Pero puro mga walang silbi. Manungan ako tantanan ninyo mga buwisit. Makalayas na nga lang po muna Serox at talaga pong di ka iga-igaya para po sa akin ng pagmumukha na itong mga pesting yawa na to. Anong meron po dito sa abogagong at paborito po siyang kuning tagapagtanggol ng mga taong desperate at wala pong natatanaw na pag-asa sa kanila pong mga kaso. Baka wala po kung yung abogado. Di pa nga po naghihiring, bisaklat na agad ang depensa. Sa palagay mo kaya Boy Tigas, maisasalba ka ba ni Boy Topak? Good luck sa'yo at sa asawa mo. Kapag kayo nakalusot sa bibigat ng mga kaso ninyo, Serox, ito pong si Mr. Pogi ng NBI, maipapayo ko po dito, sir, kung ako po sa'yo, sir, balot-balot ka na dyan sa pwesto mo. Dahil kung kahit isang guhit, wala kang maipantatapat sa amin tunay na certified superhero na si General Torre, sir, NBI.
Sundalong kanin lang po ang labas mo at isa pong certified lampasot at wala ring silbi. Chupi, at layas ka na po dyan sa pwesto mo, ano po, ipaubaya mo lang po yan kay Sir Kuting alias Boy Pagong. Ang paghambalos kay Boy Diferensya hanggang sa muli po mga ka-warriors, bago po ako tuluyang tupakin ng grabe, dahil kahit saan po tumingin puro pulpul at mga bukbukang utak. Paano naman po tayo agwantan niyan, mga sir? Naku, ewan ko sa inyo, mga pinutukan kayo talaga ng lintik, mga biset, mga leche, kinam. Ingat po palagi, Sir Rox. Ang sa inyo pong lahat tunay na nagmamahal, nakikibaka, katipunera po ng Cavite. Ito po ang asungot at super kulit ninyong Tia Deli. God bless po, Sir Rox. At sa aking mga kawarriors, huwag po tayong susuko. Si Lord ang tangi po nating pag-asa. Totoo yan, Tia Deli. Joselito Santiago, shoutout. Sira na ulo niyan kasi walang ipinapanalong kaso. Inaabangan lang na magkamalian at hihimas din ang rehas. Yan, sira ulong yan. Ito matibay eh. Reynaldo Gonzalez, shoutout. Topaksyo, abugago ng mga gago. Sa planeta kaya nag-aral ng abugasya siya. Abugasya yan. Baka sa impyerno. Welcome to the club, Reynaldo Gonzalez. Jojo TV Good Game Tol. Sa lahat ng subscriber, matibag. Strikes again, ha. 3J Shop, shout out. Hello, Sir Rox. Dito muna tayo kay Defensor. Kung totoo ang mga sinasabi niyang against Matibag, ang dali naman niyang magsampa ng kaso. Sampahan din niya ng kaso si Matibag. Kaso alam ni Defensor na puro paninira lang ang ginagawa niya. Mismo. Pero iba ang sinasabi nito, Paksyo. Kaya daw sila ganahan magsampa dahil hawak daw lahat ng administrasyon ang mga korte. Parang ng digong, di ba? Maski walang kasalanan si Dilima, naipakulong. Si Rox, natumbok ni Corina si Topaksyo. Sabi ni Corina, kaya kailangan natin ng ICC. Di ba? Pameme si Topaksyo. Di ba? Sabi nga ni Harry Roque, bakit ako uuwi sa Pinas? Wala namang hustisya doon. Sabi naman ni Bato, bakit niyo gusto akong dalhin sa ICC? Gumagana naman ang batas sa Pilipinas. Ano ba talaga meron o wala? Masira ulo nga yan eh. Sabi ko sir eh. 3J Show po dito. Napanood ko sa Rox si BMT na nahuli na raw si Harry Roque sa Amsterdam. Breaking news pa sa Abante at sa Billionaire News Channel. Totoo ba ito, Sir Rox? Hindi ko pa nakita eh. Kung galing sa Billionaire Channel tsaka kay BMT, maaaring totoo, di ba? Sana nga totoo. Harry Roque. Pero wala nang ibang news about it sa social media. Baka ako fake news to. Kasi kung totoo, magko-comment agad ako dyan kay Ka Enzo, di ba? Tsaka siyempre, alam na agad Ka Enzo yan, di ba? Malay mo, totoo sana. Ang tanong ko, Sir Rox, bakit ba lahat ng DDS na may kaso, si Topaksyo ang abogado? Hindi naman. Kung minsan si Turon. Wala naman pang napatunayan yan. Meron bang kasong bigating na ipanalo liban sa isang kaso ni Tebes? Saka, Sir Rox, sa dami ng kasong hinahawakan ni Topaksyo, natural na super busy siya para sa defense. Malaki kaya ang kanyang law office. Sino-sino ba ang partner nito at kaya nilang magsobrang daming kaso? Hindi alam ha. Kung ako, hindi ako pupunta dyan para Sir Rox, kaya ko sinabing si Bongo baka bumoto ng conviction para kay Sara kasi di naman siya makasara. Di rin siya type ni Sara. Wala siyang loyalty kay Sara. Si Gongdi ang puo ni Bongo. Baka nga tinik sa dibdib ni Bongo si Sara. Drama lang yan. Niwala ka dyan. May si Bongo. Tagabili nga lang na maruya ni Las Cañas yan. Yumama na lang yan kay sa mga Duterte tapos diba? PJ Show po dito. Tama si Atty. Kapunan. A threat is a threat. There's no such thing as conditional threat.
nag-hire na siya ng assassin, hindi pa ba threat yun? Kaya sa Senado, ipapakita ang video na ito, na siya mismo, si Sara mismo, ang nakabidyo ng sarili niya. Kundi ba naman isa't kalahating gunggong Ang advice nga ng mga abogado, huwag kayong gagawa ng video lalo't pananakot o pagbabanta kasi it can be used against you, di ba? Mana nga kay Digong o, di ba? Itong si Digong lahat inaamin ng gago. Magnanakaw siya, addict siya, di ba? Mamatay siya, o, di ba? 3J Soap ulit to. Xerox, kainis, sobrang dami naman ng ads ng video mo. Kada ilang minuto ads. Ay, karamihan Chinese sa Korean. Di ko naman naintindihan. Xerox lang para sa iyo. Ganun ba? Shout out Dolor Garcia. Plena Hibingson. Emans Kalananak, shout out. Brother Elias Isyo, shout out. Mission accomplished mga friend, ha? Baka pag hindi umulan mamaya, baka makasingit ako mamayang gabi isa pa. Magandang hapon po muli mga friend.